Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po'y magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Ito po magandang balita po to, magandang balita po ito mga kababayan, mga katambay, na si Attorney Mans Carpio ay magsasampa na po ng kaso dito po sa napakahusay pong gumamit ng bend the law at break the law. Hindi po ba? Kaya po, good move at tama po ang desisyon ni Attorney Mans Carpio na sampahan na po ng kaso, lalong-lalo po itong nasa Injustice Committee ng House of Representatives sa pangunguna po ni Luistro, si Jokno, Serdanya, sila De Lima at siyempre po ang bagong executive director ng AMLAC na si Ronela Buenaventura, mga kababayan. Pakinggan po natin ito pong balita at komentuhan po natin. Mag-umpisa na po tayo. Sino-sino po yung maaaring mapanagot po dito? Yung nagbigay ng pahintulot sa kanya na ilahad itong mga kasama yung sa AMLA kasi dinitalye pati yung mga sinasabing banka transaction at iba pa po, attorney. Lahat po ay dapat managot. Uminit ang tensyon sa gitna ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte matapos ihayag ng kanyang asawa na si Attorney Manasseh Carpio ang planong pagsampa ng kasong kriminal laban sa ilang opisyal ng gobyerno at mambabatas. Kabilang na sina Representative Jinky Luistro, Representative Percival Sindanya, Chel Jokno at Laila De Lima. Ayon pa sa kampo ni Carpio, nakatakda silang magsampa ng reklamo laban sa mga opisyalis ng Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP, Anti-Money Laundering Council or AMLAC at mga miyembro ng House Committee on Justice dahil sa umunoy paglabag sa Anti-Money Laundering Act or AMLA, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Ang reklamo ay kaugnay ng umano'y paglalantad ng mga confidential bank records sa mismong pagdinig ng committee. Isang hakbang na iginiit ng kampo ni Carpio na labag sa batas. Ayon pa sa kanyang pahayag, napilitan siyang kumilos hindi lamang para sa kanyang pamilya kundi pati na rin sa mas malawak na interes ng publiko. Sino-sino po yung maaaring mapanagot po? Yan po mga kababayan, tama po yan. At tayo po ay nalulugod na malaman po na ang asawa po ng ating Vice President na si Mans Carpio ay magsasampa po ng kaso dito po sa grabe pong gumamit ng batas. Ang batas po sa kanila ay nababaluktot na. At talaga sinisira na po nila. Nasa kamay na po nila ang batas. Hindi na po sumusunod sa batas itong mga tao na ito. At dapat po talagang masampulan ito. Lalo-lalo po dyan sa Injustice Committee na tinatawag po nila. Sa pangunguna po ni Luistro. Hindi po ba? At syempre isinama na po ang Bangko Sentral. At syempre po yung bagong AMLAC Executive Director na si Ronel Buenaventura, mga kababayan. Dahil nga po sa mga paglabag po nila, lalo-lalo po sa Bank Secrecy Law at Anti-Money Laundering. Ito pong AMLAC ay dapat po talaga sampulan yan. Dahil unang-una, malayong-malayo na po sa katotohanan ang mga pinaggagawa nila. Puro po panglihis sa issue at paninira po sa pamilya ng Vice President at sa pamilya po ng buong Duterte. Grabe po nila kasi siraan. Saan ka naman nakakita? Pinaniwalaan mo na pinaniwalaan yung nasisira na ang ulo na tinatawag na sundalong kanin at tinatawag din di umanong pambansang asong ulol. Pinaniwalaan ang pinaniwalaan ng mga congressman na mga magnanakaw sa ating bansa di umano. Biruin mo, mga magnanakaw na congressman di umano ang pinaniwalaan yung nasisira na rin ang ulo di umano. Kaya po talagang magkakasabwat magkakasabwat pala yung nasisira ang ulo di umano at yung mga magnanakaw sa pera ng taong bayan di umano. Kaya po intayin po natin at mag-abang po tayo. At yan naman po, gugulong naman po yung kaso na yan. Kung hindi man po matapos yung kaso na yan, dito po sa administrasyon na ito, dahil alam naman po natin nagsasabwatan sila
sa susunod na administrasyon, lalong-lalo po pagka ang nakaupo na po isang Duterte, yung mga tao na yan, sa kangkungan po ang bagsak niyan. Bagansya po yan. Kulong po yan, mga kababayan. Sana po makulong po ang mga hayop na yan, di umano, dahil po sa kanilang sabwatan, dahil yata sa male-maleta na ninakaw po sa taong bayan. Hindi po ba? Kaya yan, dire-diretsuhin nyo na po yan. Ayan, siyempre po, nahandyan po ang mga abogado, nahandyan sila Attorney Topacio, sila Attorney Torion, at nahandyan pa po si Attorney Salpanelo at yung kanyang anak na si Paulo Panelo, hindi po ba? At napakarami pa po yan. Nahandyan pa sila Attorney Vic Rodriguez at si Attorney Mans Carpio, ay pagtutulong-tulungan po nila yan. Talagang injustice po ang nangyayari po sa pamilya Duterte. Biri mo, isang lehitimo yung mga transaksyon, at alam naman po natin na merong negosyo, nagninegosyo po dahil maunlad po ang Davao City at meron pa silang sariling law firm at may mga negosyo at may mga transaksyon sila sa kanilang probinsya, lalong-lalo sa Davao City na maunlad. Tapos aakusahan mo lang, ang mag-aakusa lang sa'yo, isang asong ulol at isang sundalong kanin. Yun lang ang mag-aakusa sa'yo at tinatawag din trililing. May trililing daw ang nag-aakusa sa'yo. At pinaniwalaan na nila. Grabe. Palibasa kasi mga kababayang real talk. Yung mga buhaya kasi at yung mga maletagang, pinoproteksyonan din po kasi nila ang sarili nila. Dahil alam nila, hindi nila kayang talunin si Inday sa 2028. Hindi po kasi nila kayang talunin si Inday sa 2028. Kaya kailangan po nilang pabagsakin. Lahat na po ay ginawa nila. Kahit po malayong-malayo po doon sa impeachment ay kailangan nilang sirain. Saan ka ba naman nakakita? I-impeach mo ang Vice President. Ang kakalkalin mo, yung kanilang salin, kakalkalin mo. Pabubuksan mo yung AMLAC nung 14 years ago. Biri mo yung 14 years ago, pabubuksan mo, samantalang hindi siya impeachable doon. Impeachable lang siya sa sinasabi nilang gawa-gawang impeachment nila, magmula po nung 2022 hanggang ngayon 2026 bilang siya Vice President. Nakita niyo po paninira nila, yung mga hayop na yan. Ini-impeach mo, sinisiraan mo, kakalkalin mo. Magmula nung 2009, doon mo umpisahan. Hindi naman siya impeachable ng 2009. Siya ay Vice Mayor pa lang. Hindi po ba mga gago itong mga hayop na ito, di umano? Kaya po mabuhay po kayo, Attorney Mans Carpio, at ipaglaban nyo po dahil po ang bansa po natin ngayon ay nakubkob ng mga masasama, nakubkob ng kasabaan at kawalangian, at napakarami pong magnanakaw ngayon sa gobyerno. Alam po ninyo yan at alam po ng mga Pilipino yan na sagad sa buto po ang kasamaan po ngayon ng mga taong gobyerno dahil po sa kaswapangan at ka-greedy sa pera at kapangyarihan. Meron din naman pong katapusan yan, mga kababayan. Yung katapusan po nila ang hinihintay po natin. Yung katapusan nila na sila'y makulong at maibalik po ang mga ninakaw nila. Hindi po ba? Sana po, madaliin po yan at talagang yung ginagawa po nilang yan ay hindi po nakakatulong sa bayan. Sa bagkus, nag-uubos sila ng pera ng taong bayan. Inuubos nila ang pera ng taong bayan sa pangsariling interes lamang pamumulitika. O inuubos nila. Napakalaking pera po ang inuubos nila dyan, kakahiring. At isang damukal po ng pera ng taong bayan, di umano ang pinantatakip nila para doon sa sinasabing mga testigo at ebidensya na gawa-gawa nila na wala naman pong katotohanan. Siyempre, kailangan mo diyang gumamit ng pera para mapasunod mo sila. Lalong-lalo yung mga sinasabing AMLAC di umano. Kabago-bago pa lang. Dinaig pa yung pinalitan. Unbelievable. May kalalagyan ka. Pati po ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay mukha po yatang nakipagsabwatan din yata sila, mga kababayan.
Kaya po hintayin po natin. Yan naman po yung uusad, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po natin tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, Annie Jo, Jem Aris ng United Arab Emirates, Mila Yi, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, ako si Pilam, Gay at Shena, Balance Vision TV, Jesus Valdepena at Rolando Guerrero. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa at God bless po sa inyong lahat. At muli po mga kabayan, tiis-tiis lang po muna tayo. Bye-bye!